Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 881. Overbearing Bone Wings. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan ay dahan-daang bumukas sa loob ng isang silid. Isang kislap ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata bago mabilis na nawala. Isang subo ng maputik na hangin ang sumunod sa lalamunan ni Xiaoyan habang dahan-dahan itong huminga. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay hindi lamang nagpakita ng anumang anyo ng pagkapagod kahit na pagkatapos ng isang malaking espiritual na labanan, ngunit napalakas din niya ang kanyang espiritual na lakas dahil sa kanyang paglunok ng maraming natitirang aura. Ang kanyang orihinal na medyo pagod na katawan ay muling napuno ng enerhiya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dahan-daang dumudulot sa mga pakpak ng buto ng jade na nakabitin sa kanyang harapan matapos itong buksan. Pagkatapos ng refinement kanina, parang mas naging crystal clear sila. Bukod dito, ang mabangis na aura na malabong lumabas sa kanila kanina ay naging mas malabo. Maliwanag, ang mga epekto ng pagpipino ay kapaki-pakinabang. Ang mga pakpak ng buto ng jade ay naanod pababa habang si Xiaoyan ay sumenya sa kanyang kamay. Hinawakan niya ang mga ito at ang malamig na pakiramdam na naglalaman ng tila jade na init ay naramdaman kung saan ang kamay ni Xiaoyan ay nakipag-ugnayan dito, nag-iwan sa kanya ng sobrang komportableng pakiramdam. Hinawakan ng mga kamay ni Xiaoyan ang mga pakpak ng buto ng jade at pinaglaruan ang mga ito ng matagal. Noon lamang siya nag-click sa kanyang dila pagkatapos na tamasahin ang mga ito ng sapat. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri at isang mabangis na jade green na apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong kumawala sa katawan niya at bumangon sa espasyong nasa harapan niya. Matapos kontrolin ang temperatura ng jade green na apoy gamit ang kanyang espiritual na lakas, inihagis ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ang mga pakpak ng buto ng jade ay humiwalay sa kanya. Sila ay itinapon sa malaking kumpol ng apoy na lumulutang sa hangin. Ang isang puff na tunog ay agad na ibinuga mula sa jade green na apoy matapos ang mga pakpak ng buto ng jade ay itinapon sa kanila. Lumakas ang apoy at kumalat ang nakakatakot na temperatura mula sa loob, iniihaw ang buong silid hanggang sa ito ay parang pagan. Hindi gumagalaw ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga pakpak ng buto ng jade na iniihaw ng apoy. Kasunod ng pagtaas ng temperatura, ang mga bakas ng kulay abong hangin, na mahirap makita, ay inilabas mula sa mga pakpak ng buto na may tunog na chi-chi. Ang hanging iyon ay nag-transform sa kawalan at nagkalat sa ilalim ng nakakatakot na temperatura ng glazed lotus heart flame. Hindi inaasahan na ang mga natitirang aura na ito ay napakalalim na nakatago. Kung hindi dahil sa glazed lotus heart flame, malamang na napakahirap na pilitin silang lahat palabasin. Napatingin si Xiaoyan sa kulay abong hangin na gustong tumakas, ngunit sa halip ay agad na sumisingaw. Hindi niya maiwasang umiling at bumantong hininga. Ang kamay ni Xiaoyan ay hindi nag-atubili kahit kaunti nang magsalita siya. Kinokontrol niya ang temperatura ng glazed lotus heart flame at pinahintulutan itong tumaas. Ilang sandali matapos tumaas ang temperatura ng apoy, unti-unting bumagal ang gray na daloy ng hangin mula sa mga pakpak ng buto ng jade. Noong nakaraan, posible pa rin itong makita ng madalas. Ngayon, isang mahinang hibla ng hangin lamang ang ilalabas tuwing 2 hanggang 3 minuto. Maliwanag, sa ilalim ng nakakatakot na temperatura ng glazed lotus heart flame, ang natitirang aura na nakatago sa loob ng jade bone wings ay unti-unting naalis. Ang ganitong uri ng mataas na temperatura na pag-ihaw ay nagpatuloy ng humigit kumulang 1 oras. Sa huli, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos na hindi makita ang isang hibla ng hangin na ibinubuga sa kabila ng inihaw na kalahating oras. Tila ang aura sa loob ng buto ng mga pakpak ay ganap na natanggal. Matapos makumplito ang pagtanggal, hindi basta-basta binawi ni Xiaoyan ang kanyang apoy. Sa halip, pinanatili niya ang temperatura ng apoy. Gamit ang pare-parehong temperatura na iyon ay paulit-ulit niyang inihaw ang jade bone wings. Ang ganitong uri ng pag-ihaw ay nagpatuloy ng 1 pang 2 oras o higit pa. Sa wakas, ang mga pakpak ng buto ng jade, na walang anumang aktibidad, ay nagpakita ng mga pahiwatig ng isang pagbabago. Makikita ng isa ang isang patak ng makapal na likidong kulay jade na tahimik na bumabagsak mula sa malinaw na kristal na ibabaw ng mga buto.
Ang jade liquid bead na ito ay hindi nawala. Sa halip, nanatili ito sa apoy at dahan-daang kumulo. Isang chain effect ang tila na spark pagkatapos lumitaw ang unang droplet ng jade liquid. Walang humpay na dami ng kulay jade na likido ang tumagos mula sa bone marrow bago tuluyang nagpakawala ng tumutulo na tunog habang silang lahat ay nahulog. Wala pang kalahating oras, isang maliit na kalahating pulgada ang lalim na pool ng likido ay nabubuo sa ilalim ng jade bone wings, at ang laki ng jade bone wings ay lumiit ng higit sa kalahati. Ang pagbabagong ito ng jade bone wings ay hindi naging sanhi ng pagkataranta o pagkawala ni Xiaoyan. Nanatiling kalmado ang kanyang tingin habang kinokontrol ng kanyang hand seal ang temperatura ng apoy, na nananatili sa pare-parehong temperatura. Hindi ito nadagdagan o nabawasan. Sa pagdaloy ng panahon, ang laki ng mga pakpak ng buto ng jade ay lalong lumiliit. Ang dami ng jade liquid sa ilalim ng mga ito ay tumaas at naging mas siksik. Tap! Isang malambot ngunit malinaw na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa buong silid. Biglang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata at bahagyang itinaas. Agad niyang natuklasan na ang mga pakpak ng buto ng jade ay ganap na nawala. Ang pumalit sa mga pakpak ay isang makapal na jade liquid. Bukod dito, dahil sa mataas na temperatura ng glazed lotus heart flame, ang maliliit na bula ay nagsimulang tumaas sa loob ng likido at kakaibang enerhiya ang ilalabas sa tuwing may sumasabog na bula. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang pool ng jade liquid. Matapos itong pinuhin ng napakatagal na panahon, sa wakas ay napino na niya ito. Kung hindi dahil sa glazed lotus heart flame, malamang na ang oras na kailangan upang pinuhin ito ay maaaring maging 10 hanggang 20 beses na mas mahaba. Bahagyang gumalaw ang isip ni Xiaoyan at ang temperatura ng jade green na apoy ay biglang tumaas. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay unti-unting naging solemna. Binaliktad niya ang kamay at lumitaw ang mahigit 10 buto na naglalaman ng kulay pilak. Inihagis niya ang kulay pilak na mga butong ito sa apoy. Pagkatapos nito, unti-unti silang nag-transform sa isang silver powder sa gitna ng isang alon ng kakaibang tunog na parang kulog. Ang pulbos ay nakakalat sa likidong kulay jade. Ang mga kulay pilak na butong ito ay mga magical beast na buto na may kaugnayan sa kidlat. Ang kanilang mga ibabaw ay napuno ng kidlat affinity energy na hindi pa nakakalat. Sa sandaling ito, sila ay hinahalo sa lumilipad na mga pakpak na malapit ng mabuo, na nagpapalakas sa mga lumilipad na pakpak. Kung ang mga pakpak ay sumalubong sa isang bagyong may pagkulog, makakamit nila ang isang resonance effect sa enerhiya ng pagkakaugnay ng kidlat sa kalangitan, na nagpapagana sa kanilang bilis na tumaas. Sunod-sunod na inilabas ni Xiaoyan ang ilang kakaiba at kakaibang mga bagay mula sa kanyang storage ring matapos itapon ang kulay pilak na mga butong ito sa apoy. May mga balahibo, may spike na buto, random na hugis ng mga pakpak, at iba pa. Bagamat ang mga bagay na ito ay lahat ng iba't ibang, lahat ng mga ito ay nagtataglay ng isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay naglalaman ng kaunting enerhiya. Bagamat ang enerhiyang taglay nito ay hindi masyadong malakas, ito ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre pagdating sa kung ano ang malilikha. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang kulay jade na likido na medyo nagbago ang kulay. Dahan-dahan siyang bumantong hininga at pinalitan ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Maaaring maramdaman ng isa na nagsisimula ng bumaba ang temperatura ng glazed lotus heart flame. Ang pagbaba na ito ay biglang huminto matapos itong mabawasan sa isang tiyak na antas. Sa wakas, sumasalamin ito sa mainit na apoy na ginamit upang nilaga ang isang bagay habang dahan-dahan itong iniihaw ang pool ng jade liquid. Nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan matapos makita na ang apoy ay naglalabas ng mainit na temperatura. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sumunod, nagtagal siya sa pagtimpla ng tableta. Kapag ang yugtong ito ay maayos na lumipas, magagawa na niya ang Skybird 9 flying wings. Matapos dahan-daang ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, muling bumagsak ang silid sa isang katahimikan. Tanging ang tunog ng banayad na kaluskos ng jade green na apoy pati na rin ang biglaang ingay ng pagsabog ng bula. Ang oras ng paggawa ng serbesa ay nagpatuloy ng halos 2 araw at 2 gabi. Maging si Xiaoyan ay medyo nagulat dito.
Gayunpaman, maswerte na siya ay handa ng husto sa pagkakataong ito. Kaya naman, hindi siya nagkamali. Sa panahong ito, nakahanap din siya ng pagkakataon na ipaalam kay First Elder Su Chen at sa iba pa. Sa makatuwid, hindi sila dumating at ginulo siya. Sa halip, hiniling niya na ang lugar na ito ay maging restricted area na hindi pinapayagang makapasok ang isang ordinaryong tao. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi. Ang unang bagay na ginawa niya ay itapon ang kanyang mga mata sa jade green na apoy. Isang likidong kulay jade ang dahan-daang dumadaloy sa loob ng mabangis na nagninangas na apoy ng jade berdeng. Sa sandaling ito ay tila napakakapal na tila ito ay malapit ng tumigas. Tila kung ang pag-ihaw na ito ay tatagal pa ng ilang oras, ang likidong iyon ay maaaring maging isang kumpol ng matigas na bato ng jade. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang espiritual na lakas ay dahan-daang kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at mabilis na sumalakay sa apoy. Pagkatapos nito, maayos itong pumasok sa sobrang malapot na likidong kulay jade. Ang makapal na jade liquid ay nanginginig ng marahas kasunod ng pagsalakay ng spiritual strength ni Xiaoyan. Tila nagtataglay ito ng puwersa ng buhay nang magsimula itong kumawag-kawag. Ang paraan ng paggalaw nito ay parang may isang malaki at hindi nakikitang kamay na nagtatangkang hilahin ang isang bagay. Nagpatuloy ang pag-alog ng kalahating oras o higit pa bago ang pool ng jade na likido ay kakaibang naging isang pares ng napakalaking 10 talampakan ang haba ng buto ng mga pakpak. Medyo ilang pulgada ang haba ng mga tinak na pilak ay tumubo sa gilid ng mga pakpak ng buto. Isang mahinang kidlat din ang dumaan dito. Ang iba pang mga bahagi ng mga pakpak ng buto ay nagtataglay din ng mahiwaga, iba't ibang kulay na mga linya, na nagbibigay ito ng isang kakaiba at magandang hitsura. Kung gagamitin niya ang pares ng mga pakpak na ito upang lumabas at lumipad, malamang na siya ay lilito na lubhang kapansin-pansin. Isang ligaw na kagalakan na mahirap itago ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang mga buto ng pakpak na kanyang nabuo. Nakahinga siya ng malalim nang may pumasok sa isip niya. Ang temperatura ng glazed lotus heart flame ay biglang tumaas. Ang temperatura ay tumaas lamang ng ilang minuto bago ito unti-unting huminto. Nang magsimulang bumalik ang apoy sa katawan ni Xiaoyan, ang mga maliliit na pakpak ng buto, halos kasing laki ng isang kamay, ay nagbuga ng mahinang kinang ng jade, at nanatiling marahan na nakabitin sa harap ni Xiaoyan. Lumitaw ang kasiyahan sa sulok ng bibig ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang maliliit na buto na ito. Kinagat niya ang gitnang daliri at tumulo ang isang patak ng sariwang dugo. Dama po ito sa buto ng mga pakpak. Ang sariwang dugo ay nakipag-ugnayan lamang sa mga pakpak ng buto nang mabilis nilang hinihigop ito. Pagkatapos nito, isang matinding ilaw ng jade ang bumuglas. Sa isang soo na tunog, nag-transform sila sa isang light ray at bumaril sa katawan ni Xiaoyan. Naramdaman ni Xiaoyan ang matinding kirot sa kanyang mga balikat matapos pumasok ang buto ng mga pakpak sa kanyang katawan. Kaagad, nahulog mula sa kanyang mga balikat ang isang pares ng maputlang lilang pakpak. Mabilis na tinanggap sila ni Xiaoyan at nagpakawalan ng mapait na tawa. Hindi inaasahan na ang mga buto ng pakpak na ito ay talagang magiging napakalakas. Nang walang kasunduan ng may-ari nito, pinaalis na nila ang purple cloud wings sa kanyang katawan. Ang mga pakpak na ito ay talagang nagtataglay ng walang hanggan na pagmamataas at isang mapagmataas na saloobin. Bahagyang kinulat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Gumalaw ang isip niya at may narinig agad siyang nakarinig ng tsila na tunog. Ang malalaking buto ng mga pakpak na nagbuga ng jade glow ay biglang bumaril sa kanyang likuran. Habang dahan-daang pumutok ang mga buto, naramdaman ni Xiaoyan na ang nakapalibot na natural na wind affinity energy ay naging lubhang sensitibo. Hindi niya sinasadyang dinilaan ang kanyang bibig. Tila sa pagkakataong ito, talagang pinadalisay niya ang isang kayamanan. Bagamat ito ay napakalabis, tila nagtataglay ito ng kabisera. Battle Through the Heavens. Kabanata 882. Once and for all. Ang mga pakpak ng buto ay dahan-dahang ibinaba. Ang tunog na dala nila ay parang kidlat na may ligaw na pagsipol. Matapos maramdaman ang enerhiya na nasa loob ng mga buto ng buto,
Itinago ito ni Xiaoyan habang nakakaramdam ng kasiyahan. Ang mga pakpak ng buto ay mabilis na lumiit sa gitna ng bahagyang pagkinang. Sa wakas, nag-transform sila sa dalawang fine lines na bumaril sa katawan ni Xiaoyan at nawala. Matapos makapasok ang mga buto ng buto sa kanyang katawan, naramdaman ito ni Xiaoyan bago hindi sinasadyang nagpakawala ng bahagyang ngiti. Ang Gold Beast Sect ay hindi umasa sa swerte para maging Panginoon sa kanilang imperyo. Ang tinatawag na Skybird 9 Flying Wings ay talagang misteryoso. Ito ay pinakamataas pagdating sa pagtakas para sa buhay ng isang tao. Kung hindi sinamantala ni Medusa noong niloloko ni Luo Yantian ang isang babae, malamang na hindi niya ito mapapatay ng ganoon kadali. Ngayong matagumpay na napino ang mga buto ng pakpak, si Xiaoyan ay nakakuha din ng karagdagang garantiya. Kung makakatagpo siya ng isang dalubhasa na nahihirapan siyang kalabanan sa hinaharap, kahit papaano ay makakatakas siya kahit hindi niya ito matalo. Sa kanyang kasalukuyang bilis at sa mga buto na ito, malamang na makakalaban niya ang bilis ng isang napakalakas na Daozang. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan matapos ibalik ang buto ng mga pakpak sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto ng kwarto at binuksan iyon. Creak. Isang mainit na nakakasilaw na sikat ng araw ang tumagos na parang mercury habang dahan-daang bumukas ang pinto sa silid, na naging sanhi ng natural na pagpikit ng mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa ay nasanay na siya sa liwanag kaya dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakalabas ka na sa wakas. Isang malinaw na boses ng babae ang ipinadala mula sa loob ng maliit na bakuran sa harap ni Xiaoyan pagkatapos niyang lumabas. Itinaas ng huli ang kanyang ulo, at nakita ang isang eleganteng puting figurine na nakaupo sa tabi ng isang rock table. Maliban sa Little Fairy Doctor, kanino pa kaya ang ugali na iyon? Napangiti si Xiaoyan. Pumasok siya sa maliit na bakuran at umupo sa tabi ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nasanay ka na ba sa Inner Academy na ito?" "Oo." Napangiti si Little Fairy Doctor at tumango. Malumanay niyang sagot. "Hindi ko kailanman na-enjoy ang ganitong atmosphere. Talagang nakakatuwa." Natahimik si Xiaoyan habang naririnig niya ang lungkot sa tono ng Little Fairy Doctor. Alam niyang malupit ang buhay ng Little Fairy Doctor mula pa noong bata pa ito. Naglakad siya sa puntong ito mag-isa. Kung siya ay nakapagstay sa Jianan Academy sa loob ng isang panahon noong siya ay bata pa, ang kanyang karakter ay maaaring hindi masyadong sira-sira. Sa kasamaang palad, ang woeful poison body niya ang naging dahilan upang mamuhay siya sa kalungkutan. Kumusta ang iyong woeful poison body kamakailan? Marahang umubo si Xiaoyan matapos maramdaman ang medyo hindi tamang kapaligiran. Nagmamadali niyang iniba ang topic at nag-inquire. "Mabuti naman. Halos hindi ko ito kayang pigilan. Gayunpaman, ayon sa aking mga inaasahan, dapat akong magtiis ng 1 taon. Sa oras na iyon, kung hindi ko lubos na makontrol itong woeful poison body, marahil ito ay ganap na sumabog." Bahagyang ngumiti ang Little Fairy Doctor, kinuha ang kanyang atensyon, at nagsalita. "Mahigit 1 taon ha." Medyo solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang umuungol. Tumanggaw siya at sumagot sa malalim na boses. "Relax, ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay damapo na sa aking mga kamay. Ang kailangan ko lang ay makuha ang huling monster core upang makontrol ang iyong woeful poison body. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-alala na masaktan ang mga taong nasa tabi mo nang hindi sinasadya." "Oo. Naniniwala ako sa iyo." Malumanay ang boses ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita. Ilang sandali pa, tila may naalala siya at sinabing, "Tama, sinabi ni First Elder Su Chen na dapat kang pumunta at hanapin siya sa meeting room kung lalabas ka. Pinag-uusapan nila kung paano aayusin ang usapin tungkol sa Blazing Sky Chi-Refine ng tower." Ngumiti si Xiaoyan at tumango pagkatapos marinig ito. Kinawayan niya ang kanyang kamay patungo sa Little Fairy Doctor at sinabing, "Sabay na tayo." Pagkasabi nito, nanguna siyang tumayo, at naglakad palabas ng maliit na bakuran bago tumungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang Elders Meeting Room. Sandaling nag-alinlangan ang Little Fairy Doctor sa likuran niya bago sumunod.
Creak. Biglang bumukas ang pinto sa meeting room, na puno ng solemn na nakapaligiran. Dalawang figure ang dahan-daang pumasok. Nagmamadaling tumayo ang ilang elder na nakipag-usap nang makita sila. Hihihi. 2 araw na kaming naghintay sa iyo. Tumingin si Su Chen sa Inner Academy elders na ikinuyom ang kanilang mga kamay nang makita nila si Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang hinaplos ang kanyang balbas at tumawa. Paumanhin, may apurahang bagay na dapat asikasuhin. Kaya, naantala ako. Medyo humihingi ng tawad si Xiaoyan. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang Little Fairy Doctor na random na humanap ng mauupuan. Ngumiti siya at tumingin kay Su Chen bago sinabi. First Elder, kailan ko dapat lagyang muli ang heart flame ng Blazing Sky Chirify ng tower? Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang salita. Siguradong gagawin ni Xiaoyan ang aking makakaya. Walang pagmamadali. Kumaway si Su Chen sa kanyang kamay habang sumagot. Ang isang ordinaryong heart flame replenishment ay magiging lubhang hindi kapanipaniwala kung ito ay makapagbibigay daan sa Blazing Sky Chirify ng tower na tumagal ng 2 hanggang 3 taon. Gayunpaman, pupunta ka sa malayong Central Plains sa hinaharap. Sa oras na iyon, hindi ka makakarating at makakaalis, kailangan nating makatiyak ng mahabang panahon ngayon. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Natural na okay siya sa kinalabasan na ito kung posible. Kung tutuusin, malinaw din niyang alam na hindi siya makakabiyahe sa Inner Academy kada 2 hanggang 3 taon. Sa oras na iyon, kung mawawala ang epekto ng Fallen Heart Flame, sino ang darating para lagyang muli ito? Anong uri ng paraan ang nasa isip ng First Elder? Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan at nagtanong. May paraan talaga. Gayunpaman, magiging pabigat ito sa iyo. Ngumiti si Su Chen at tumango. Agad niyang pinasadahan ng daliri ang kanyang storage ring. Isang bagay na kakaiba ang hugis na nilikha ng transparent na salamin ang lumitaw sa ibabaw ng mesa. Itinuro niya ang walang laman na kristal na bagay na ito at tumawa. Ang bagay na ito ay nilikha ng isang Hall Guardian ng Inner Academy. Tinatawag niya itong Flame Gathering Pot. Kung nagagawa mong magpasok ng isang thread ng tunay na Fallen Heart Flame Essence dito, magagawa nitong walang tigil na makagawa ng Heart Flame hanggat paulit-ulit na nagbuhos ng Dao Qi dito sa hinaharap. Siyempre, ang epekto ng ganitong uri ng Heart Flame ay natural na hindi maihahambing sa napakalakas na epekto ng Heart Flame na nalikha ng isang aktwal na katawan ng Fallen. Gayunpaman, ang paghahati ng isang thread ng essence na Fallen Heart Flame ay magdudulot sa iyo ng malaking pinsala. Malamang na kailangan mong magpagaling para sa isang yugto ng panahon upang mabawi. Pagkatapos ng lahat, kailangan nito ang Essence Heart Flame, hindi isang Heart Flame na nilikha ng Essence Flame. Pinagmasdan ng tingin ni Xiaoyan ang kakaibang kristal na bagay na may labis na interes pagkatapos niyang marinig na nagsalita si Su Chen. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging kakaiba. Maliban sa isang mahabang funnel sa itaas ng bagay na ito, talagang hindi matuklasan ni Xiaoyan ang anumang bahagi nito na parang isang palayok. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit gustong tawagin ito ng Hall Guardian Elder na isang palayok. Ang Fallen Heart Flame ay isang bagay na orihinal na pagmamay-ari ng Inner Academy. Ang pagkahulog nito sa aking kamay ay nagdulot ng abala para sa Inner Academy. Talagang hindi ko tatanggihan ang gayong maliit na bagay. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang nakakatawang tingin. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Su Chen at nagsalita ng may malalim na boses. Hihihi. Isang kakaibang natural na bagay ay isang bagay na maaaring makuha ng sino mang may kaugnayan. Ang Inner Academy ay nagselyado ng Fallen Heart Flame sa loob ng maraming taon dahil walang sino man ang makasupol dito. Ang kakayahang masupol ito ay nagpapakita ng iyong pagkakaugnay at kakayahan. Hindi na kailangang makonsensya. Bukod dito, kung hindi dahil sa iyo, malamang na ang Inner Academy ay matagal nang nahaharap sa isang malaking kapahamakan. Tumawa si Su Chen. Pagkatapos nito, malumanay niyang iwinagayway ang kanyang manggas at mahusay na inihatid ang Flame Gathering Pot sa harap ni Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabi, dapat mong itago muna ang bagay na ito. Hindi pa huli ang lahat para gawin ito kapag libre ka. Sa anumang kaso, hindi kami nababalisa sa oras na ito.
Hindi tumayo si Xiaoyan sa seremonya pagkatapos marinig ito. Inilagay niya ang flame gathering pot sa kanyang storage ring. Ang kakayahang permanenteng malutas ang usapin ng Inner Academy's Blazing Flame Chi-Refine ng Tower ay magbibigay daan sa kanya na itabi ang isang malaking pasanin sa loob ng kanyang puso. Maiiwasan din nito ang pangangailangan para sa kanya na isipin ito sa lahat ng oras na nagsimulang makagambala sa kanyang pagsasanay sa mental na estado. Hihihi. Dapat mong dalhin ang iyong kaibigan at maglakad-lakad sa Jianan Academy sa panahong ito. Maaari mong sabihin sa akin kung may kailangan ka. Malugod na tinatanggap ng aming Jianan Academy ang mga ekspertong iyon mula sa labas ng Black Corner Region. Nakahinga rin ng maluwag si Su Chen pagkatapos ayusin ang usapin ng Blazing Sky Chi-Refine ng Tower. Pagkatapos nito, lumingon siya at ngumiti nang kausapin ang Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan. Kung ganoon, guguluhin natin si First Elder. Ang Little Fairy Doctor ay nag-alinlangan saglit bago ngumiti ng tumango. Bagamat gusto niya ang katahimikan at hindi karaniwang nakikihalubilo sa iba, hindi siya nagbigay ng malaking banta kay Su Chen dahil sa malinaw na magandang relasyon nila ni Xiaoyan. Mas maganda rin ang ugali niya. Hinaplos ni Su Chen ang kanyang balbas at ngumiti. Siya nga ay nagtataglay ng ilang intensyon na makipagkaibigan sa Little Fairy Doctor. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang maraming taon na nakita niya ang isang batang Daozang. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging pambihira. Talagang hindi masamang bagay para sa Jianan Academy na magkaroon ng ganoong kaibigan. Gayunpaman, alam din niya na ang dahilan kung bakit ang Little Fairy Doctor ay nagpapakita ng ganoong saloobin sa kanya ay dahil kay Xiaoyan. Matapos makumplito ang pagtalakay sa mga formal na bagay, naging mas maluwag ang kapaligiran sa loob ng meeting room. Napakaraming elder sa loob ng Inner Academy ay matandang kakilala ni Xiaoyan. Natural na hindi maiiwasan ang palitan ng magagalang na salita na muli silang nagkita. Marahil ito ay dahil sa katayuan ni Xiaoyan bilang isang Tier 6 na alchemist ngunit marami sa mga nakatatanda na saloobin sa kanya ay naging dahilan kahit si Xiaoyan ay medyo hindi makatiis. Ang isang alchemist ay talagang isang napakatanyag na trabaho. Nagpatuloy ang tawanan at kwentuhan sa meeting room nang humigit kumulang kalahating oras. Nang aalis na sana si Xiaoyan, biglang bumukas ang pintong mahigpit na nakasarado at marahas na itinulak. Kaagad, isang malamig at mahigpit na mukha ni Xiaoli ang mabilis na pumasok. Lahat ng tao sa hall ay natigilan nang makita nila ang ekspresyon ni Xiaoli. Agad na kumunat ang noo ni Su Chen at nagtanong. Ano ang nangyari? Lumibot ang mga mata ni Xiaoli sa buong silid. Pagkatapos nito, huminto sila kina Xiaoyan at Su Chen. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabi sa malalim na boses. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang Demon Flame Valley ay tila may napakaraming aktibidad kamakailan. Mukhang inimbitahan ng bastos na si Han Feng ang Old Ground Demon Ghost na lumabas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat sa bulwagan nang marinig ang mga salitang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 883. Pagdating. Ang orihinal na nakaka-relax na kapaligiran ng bulwagan ay agad na naging tense dahil sa isang pangungusap na iyon mula kay Xiaoli. Ang lahat ng nakaupo dito ay pamilyar sa Black Corner Region. Malinaw na alam nila kung anong uri ng maligalig na tao itong Old Ground Demon Ghost. Talagang minamaliit ko ang Han Feng na iyon. Kung alam ko ng mas maaga, dapat ay pinatuloy ko na siya. Isang madilim na solemna ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Kahit na hindi pumunta si Han Feng at ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na ito, malamang na maaga o huli ay maipapasa ito sa mga tainga ng Old Ground Demon Ghost. Ang matandang ito ay kadalasang sobrang protektado sa sarili niya. Ngayong ang tatlong dakilang elder ng Demon Flame Valley ay nahulog na sa iyong kamay, natural na magagalit siya kapag narinig ang balita. Umiling si Su Chen. Medyo solemna ang ekspresyon niya. Maliwanag, ang tinatawag na Old Ground Demon Ghost na iyon ay nagpapataas ng pressure sa kanya. First Elder, ano ang gagawin natin ngayon? Dahil sa karakter ng Old Ground Demon Ghost na naghihiganti ng anumang sama ng loob, malamang na ibaling niya ang kanyang galit sa Jianan Academy. Sa oras na iyon, malamang na magkakaroon ng malaking problema.
Isang Inner Academy Elder ang nagsalita na may tame-time na ekspresyon. Ang Demon Flame Valley at ang aming Jianan Academy ay mayroon ng matinding puot sa isa't isa na nabuo sa loob ng ilang taon. Ang Old Ground Demon Ghost ay ang nagtatag ng Demon Flame Valley at dapat na magkaroon ng kamalayan sa hidwaan sa pagitan ng magkabilang partido. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagpakita ng kanyang sarili na lutisin ito. Sa halip, mayroon siyang intensyon na pagbigyan ito. Bukod dito, ang pagkamatay ni Fang Yan at ng dalawa pang iba ay nagpadagdag sa kasong ito. Marahil, talagang maglulunsad ng kampanya ang Old Ground Demon Ghost na iyon. Sinuri ng isa pang elder ang sitwasyon na may katulad na solemn na pananalita. Tumango si Su Chen. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinabi niya. Itong matandang hindi mamamatay. Sa tingin ba niya ay maaari niyang maliitin ang Jianan Academy natin dahil lang sa wala ang punong guro? Kung talagang may gusto siyang gawin, sasamahan siya ng Jianan Academy natin. Hindi talaga ako naniniwala na maglalakas loob siyang sirain ang Jianan Academy natin. Noong naroon ang punong guro sa nakaraan, pinamunuan ng matandang lalaki na iyon ang Demon Flame Valley na parang pagong at hindi nang ahas na saktan ang ating Jianan Academy. Gayunpaman, sinamantala nila ang ganitong uri ng pagkakataon upang kumilos ng malakas. Napakasamang tao. Isang matanda ang malamig na bumantong hininga na may labis na paghamak. Mula ngayon, ang Jianan Academy ay papasok sa isang alertong estado. Shaoli, dapat kang magpadala ng higit pang mga especially iya upang manood ng Demon Flame Valley. Iulat ka agad ang anumang mga galaw nila. Dahil ang Old Ground Demon Ghost ay ayaw umalis sa mga bagay-bagay, ang matandang ako ay magsasabi sa kanya na kahit wala ang punong guro, ang Jianan Academy na ito ay hindi papayag na kumilos siya ayon sa gusto niya. Sumigaw si Su Chen sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Shaoli. Ang Xiaogate at ang Jianan Academy ay karaniwang nasa parehong bangka. Anumang problema na dumating sa Jianan Academy ay hindi makikinabang kay Xiaogate. Bukod dito, ang pinagmulan ng bagay na ito ay walang alinlangan na nauugnay sa kanilang Xiaogate. Siguradong hindi sila bibitawan ng Old Ground Demon Ghost. Lumipat ang tingin ni Su Chen kay Xiaoyan at sa Little Fairy Doctor. Sabi niya, dapat subukan ninyong dalawa na manatili sa loob ng Inner Academy sa loob ng ilang araw na ito. Magagawa naming asikasuhin ang sitwasyon sakaling magkaroon ng biglaang problema. Tumango si Xiaoyan. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa kanya. Imposibleng talikuran niya ang kanyang tungkulin. Ang Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan ay sumunod sa kanyang pangunguna. Kahit na ang kalaban ay isang matandang dalubhasa sa loob ng Black Corner region, hindi siya madedehado kahit kaunti kung talagang lalabas siya para lumaban. Ang Woeful Poison Body ay ipinanganak at inayos ng kalikasan at hindi kailanman natakot sa anumang bagay. Susunod, hihintayin natin ang aktibidad ng Old Ground Demon Ghost. Ang matandang iyon ay talagang nagiging mayabang. Wala pa rin siyang kwalifikasyon para sirain ang ating Jianan Academy. Dahan-daang nagpakawala ng malamig na tawa si Su Chen. Ang ilang galit ay lumukso sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang taon na ito, napakaraming estudyante ang nasawi sa kamay ng Demon Flame Valley. Matagal na siyang napuno ng galit dahil dito. Ngayon, ang Demon Flame Valley ay naglakas loob pa ring maglunsad ng kampanya at humanap ng kaguluhan sa kanilang kaibuturan. Naisip ba talaga nila na siya, si Su Chen, ay hinulma mula sa putik? Medyo tahimik ang bulwagan habang pinag-aaralan ng lahat ang madilim at malamig na ekspresyon ni Su Chen. Nagpalitan ng tingin sina Xiaoyan at Shaoli. Napuno ng solemna ang kanilang mga kilay. Mukhang sa pagkakataong ito, mahirap na labanan talaga ang kanilang haharapin. Pagkatapos ng lahat, ang Old Ground Demon Ghost na iyon ay hindi bababa sa 6 o 7 star elite na Daozang. Sa totoo lang, ang gayong lakas ay talagang maituturing na pinakamalakas na tao na nakilala ni Xiaoyan sa lahat ng mga taon na ito. Matapos ang talakayan sa araw na iyon, ang pagtatanggol ng Inner Academy ay nadagdagan ng husto. Bukod dito, naglagay din sila ng mga paghihigpit sa pagpasok at pag-alis ng mga estudyante. Sa ganoong kalaking aktibidad,
Maraming estudyante sa loob ng Inner Academy ang nakadama ng isang kapaligiran na hindi tama. May balak silang magtanong, ngunit nang makita nila ang tensyonado na ekspresyon ng mga elder, mabilis nilang nilunok ang mga salita sa kanilang mga bibig. Maaaring sabihin ng sino man na ang mood ng mga elder sa Inner Academy ay kasalukuyang masama. Kung magtatanong sila ngayon, malamang na magdusa sila ng kaunti. Siyempre, kasama rin sa pagtaas ng mga depensa ang Outer Academy ng Jianan Academy at ang nakapalibot na rehiyon sa paligid ng akademya. Ang law enforcement unit ng akademya ay wala ng bisa at naglagay ng masusing linya ng depensa sa nakapaligid na rehiyon. Ang sinumang tao mula sa Black Corner region na random na tumalikod ay bibigyan ng marahas na parusa. Sa harap ng mahusay na aktibidad na ito ng Jianan Academy, ang maraming paksayon sa loob ng Black Corner region ay naalerto din. Ang ilang mga tao na may sapat na kaalaman ay tila naunawaan ang isang bagay pagkatapos ay konekta ang usapin ng malaking away sa Bodhisattva Body Transformation Saliva na nangyari sa Black Corner region noong nakaraan at ang kamakailang aktibidad ng Demon Flame Valley. Medyo nagulat sila agad. Ang matandang demonyong iyon na hindi nagpakita sa Black Corner region sa loob ng napakaraming taon ay sa wakas ay nagpaplanong salakayin ang Jianan Academy. Ang Demon Flame Valley at ang Jianan Academy ay dalawang lumang paksayon na may mahabang tradisyon sa Black Corner region. Kung ang dalawang paksayon na ito ay nakipag-away ng todo, ang kanilang labanan ay magiging kaunti lamang sa isang malaking pagsabog para sa Black Corner region. Kaya naman, ang buong Black Corner region ay nagkakalat ng impormasyon tungkol dito sa loob ng maikling panahon. Bahagyang naramdaman nila ang pakiramdam ng pressure na dumating bago ang isang bagyo. Nais ng lahat na malaman kung alin sa dalawang matandang paksayon na ito, na may katulad na mahabang tradisyon, ang lalabas na matagumpay sa isang ulo sa banggaan. Siyempre, natural na alam ng ilan sa mga taong may sapat na kaalaman sa loob ng Black Corner region na ang punong guro ng Jianan Academy ay isang ultimate expert ng Daozun class. Kung ang matimbang na taong ito ay naruroon sa Jianan Academy, malamang na ang Demon Flame Valley ay hindi maglalakas loob na maglunsad ng isang kampanya kahit nabigyan sila ng higit na lakas ng loob. Sa kasamaang palad, gayunpaman, ang misteryosong punong guro ng Jianan Academy ay nawala sa loob ng ilang taon. Sino ang nakakaalam kung ang kasalukuyang siya ay patay o buhay? Dahil nawala ang ganitong uri ng heavyweight na ultimate expert na nagbabantay dito, makakayanan kaya ng Jianan Academy ang lakas ng nagtatag ng Demon Flame Valley, ang Old Ground Demon Ghost. Habang ang labas ng mundo ay naging isang kaguluhan dahil sa aktibidad ng Jianan Academy, si Xiaoyan at ang iba pa ay tahimik na nanatili sa loob ng Inner Academy. Maaaring alam nila na ang Old Ground Demon Ghost ay isang napakahirap na pag-iral, ngunit gagamitin nila ang tamang paraan upang harapin ang isyo pagdating ng oras. Matapos ang unang pag-aalala, si Xiaoyan ay naging mas nakaka-relax. Kahit na ang lakas ng Old Ground Demon Ghost ay talagang hindi mapapantayan ng sinuman sa Jianan Academy, malamang na hindi ito isang madaling bagay kung talagang gusto niyang patagin ang Jianan Academy. Ang 6 o 7 star Daozang ay maaaring nakakatakot, ngunit hindi parang si Xiaoyan ay walang kakayahang lumaban. Kung talagang magagalit siya, gagawa siya ng todo para pagsamahin ang tatlong uri ng Heavenly Flame at makuha ang Old Ground Demon Ghost na iyon na magdusa ng malaking pagkawala. Sa pagpapatibay ng gayong saloobin, hindi nagpakita ng labis na pag-aalala o pag-aalala si Xiaoyan sa mga ilang araw na ito. Paminsan-minsan ay bumibiyahe siya sa Pansgate, at pinipino ang mga medicinal pills sa harap ng maraming alchemist sa Pansgate para bigyan sila ng ilang pointer. Nang makuha niya ang mga tagay mula sa mga alchemist, ang kanyang mahiwaga at hindi mahahawak ang posisyon sa puso ng maraming miyembro ng Pansgate ay naging isa na mas malapit. Sa kanyang paminsan-minsang librerag oras, mananatili siya sandali sa mga tindahan ng gamot sa Inner Academy o sa silid ng pagsasanay. Sa ilalim ng mahinahong pusong ito ni Xiaoyan, ang epekto ng kanyang pagsasanay ay lubos na kahanga-hanga. Sa loob ng ilang pagsasanay, mahina siyang nakaramdam ng premonition na malapit ng sumulong. Tila kung siya ay bibigyan ng pagkakataon, ito ay magiging isang napakamaayos na bagay upang magtagumpay sa isang 5-star Daohuang. Ang usapin ng muling paglalagay ng Heart Flame ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay naantala ng ilang panahon.
Sa kasalukuyan, ang kanilang malaking kaaway ay nasa harapan nila. Ang pagpapanatili ng kanyang pinakamataas na kalagayan ay ang pinakamahalaga. Kung kikilos siya ngayon, tiyak na mahihirapan siya. Hindi ito maituturing na isang magandang bagay sa harap ng malaking labanan na nalalapit. Maraming ulo ang gumagalaw sa maluwang na bukas na lupa. Ang isang pares ng mga malambot na figure ay kumikislap na parang maliksi na unggoy habang ang malakas na Daochi ay nabangga. Sa bawat oras na ito ay nangyari, ito ay magdulot ng maraming dagandong at tagay mula sa karamihan. Nakaupo si Xiaoyan sa mataas na upuan kasama ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay nakaupo sa tabi niya. Ang kompetisyon sa ibaba ay hindi ginanap ng Inner Academy. Sa halip, ito ay isang bagay na pinasimulan ng mga mag-aaral. Dahil sa madalas na ipinakita ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa loob ng Inner Academy, inanyayahan siyang obserbahan at husgahan ang mga laban. Si Xiaoyan ay walang diskriminasyon laban sa kahilingang ito. Sa halip, nagkaroon siya ng kaunting interes. Marami na siyang nakipaglaban sa arena sa iba, ngunit ito ang unang pagkakataon na maupo siya sa isang upuan ng hukom. Kaya naman, hindi niya tinanggihan ang labis na taos-pusong paanyaya ng mga estudyanteng ito. Hawak ni Xiaoyan ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at samando sa upuan. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang matinding labanan sa arena. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang tumayo matapos manalo ang isang estudyante. Gayunpaman, bago niya ipahayag ang panalo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang inangat ang ulo niya at tumitig siya ng mataman sa direksyong silangan. Isang malaking grupo ng napakalakas na aura ang biglang lumitaw doon. Bukod dito, may naruroon na nakakatakot na aura na nagdulot ng kaunting takot sa puso ng isa. Dumating na sila. Isang mataimtim na ekspresyon din ang lumabas sa mukha ng Little Fairy Doctor sa gilid habang dahan-dahan itong nagsasalita. Ang pagkilos ni Xiaoyan at ng iba pa ay naging dahilan ng pagkataranta ng maraming tao sa ibaba. Habang sila ay naliligaw, isang matandang boses na tila tumagos sa kalawakan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa paraang parang kulog. Mga munting tao ng Jianan Academy, lahat ba kayo ay talagang nabigo sa pagtanggap ng ninunong ito na bumisita? Ito ba ang itinuturo sa inyo ni Mang Tianqi? Dahan-daang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang parang kulog na sigaw na yumanig sa isa hanggang sa makaramdam ng pagkahilo at pagkatulala. Ang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas ay biglang humigpit. Nakarating na ba sila sa wakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 884. Old Ground Demon Ghost. Ang parang kulog na sigaw ay umalangaw-ngaw ng malakas sa Inner Academy. Ang alingaw-ngaw ay umalangaw-ngaw sa buong paligid, nanginginig ang puso ng isa. Ang mga figure ng tao ay biglang kumislap at lumitaw mula sa buong Inner Academy di nagtagal matapos ang matandang sigaw na ito ay tumunog. Kaagad, maraming tao ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lugar kung saan matatagpuan si Xiaoyan. Ang unang tao ay natural na First Elder Su Chen. Sa sandaling ito, mataimtim ang kanyang ekspresyon habang pinag-aaralan ang direksyon kung saan nagmula ang sigaw. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang kamao at mamulong. Old Ground Demon Ghost. Dahan-daang ibinaba ni Su Chen ang kanyang ulo. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Xiaoyan at sa iba pang nasa ibaba bago nagkunot ang kanyang mga kilay. Mukhang nahanap na talaga sila ng problemang ito. Ang mga alon ng rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa gilid ng langit hindi nagtagal matapos ang matandang sigaw na iyon ay ipinadala mula sa malayo. Isang malaking grupo ng maliliit na itim na butik ang lumitaw sa paningin ng lahat makalipas ang ilang sandali. Sa loob ng ilang kisap mata, sila ay naging isang grupo ng mga tao na puno ng isang mabangis na aura na hindi nagtagal ay huminto sa kalangitan sa itaas ng Inner Academy. Dahan-daang nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang grupong ito ng 20 higit pang mga tao. Agad na tumigil ang kanyang tingin sa 2 tao na nasa gitna mismo ng grupo. Ang isa sa 2 taong ito ay isang pamilyar na mukha na hindi maaaring maging iba kundi si Han Fang. Ang ibang tao ay isang matandang may buhok na dugo na nakasuot ng bungo na dilaw na damit. Ang mukha ng matanda ay payat, at siya ay karaniwang kabilang sa uri kung saan mayroon lamang balat sa itaas ng kanilang mga buto. Sa isang sulyap, para siyang bungo.
Ang kanyang malalim na mga mata ay nagpakita ng isang matahimik na kinang, na tila isang apoy ng multo habang naglalabas ito ng kakaiba at nakakatakot na aura. Ang matandang may buhok na dugong ito ay nakatayong walang suporta sa walang laman na hangin. Ang malalalim niyang mga mata ay walang pakialam na pinagmamasdan ang Inner Academy sa ibaba. Sa bawat oras na ang kanyang mga manggas ay malumanay na pumapapak sa hangin, ang nakapalibot na espasyo ay tahimik na naglalabas ng bahagyang alon. Ang mga ripple na ito ay maaaring napakahina, ngunit sila ay nakita pa rin ni Xiaoyan. Bahagyang nanliit ang mga mata ng huli. Ang napakalalim na Daochi ay talagang maituturing na isang bagay na nakita niya sa unang pagkakataon sa maraming taon. Tila ang taong ito ay dapat ang tagapagtatag ng Demon Flame Valley, ang Old Ground Demon Ghost, na labis na kinatatakutan ni First Elder Su Chen at ng iba pa. Isang pressure ang bumaba mula sa langit pagkatapos lumitaw ang grupong ito ng mga figure ng tao, na may mabangis na aura sa paligid. Sinakop nito ang buong Inner Academy. Agad na nagbago ng kaunti ang mga ekspresyon ng ilang mahihinang estudyante. Nang magpalitan sila ng tingin sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay naglalaman ng takot. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Chen nang maramdaman niya ang pressure ng katahimikan mula sa Inner Academy. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa may buhok na matandang lalaki at dahan-daang sinabi. Pagkatapos ng maraming taon na hindi ka nakikita, hindi inaasahan na ang iyong lakas ay muling umunlad ng ganito kalaki. Ikaw si Su Chen, hindi ba? Ang Old Ground Demon Ghost ay bahagyang tumingin kay Su Chen at sinabing. Hindi inaasahan na sumulong ka rin sa klase ng Daozang. Noong nakilala kita noon, isa ka lang elder sa tuktok ng klase ng Daohuang. Dapat malinaw sa iyo ang dahilan kung bakit dumating ang dating ako ngayon. Ibigay ang munting lalaking iyon na tinatawag na Xiaoyan. Pinatay niya ang 3 Great Elder ng aking Demon Flame Valley. Kailangan kong humingi ng kabayaran para sa utang na ito. Kung hindi, paano mabubuhay ang aking Demon Flame Valley sa loob ng Black Corner region? Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Su Chen. Malamig siyang sumigaw. Old Ground Demon Ghost, may paliwanag sa pagpatay ni Xiaoyan kay Fang Yan at sa dalawang iba pa. Hindi maiiwasan na may ilang mga pinsala kapag ang isa ay lumaban. Bukod dito, si Fang Yan at ang 3 iba pa ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanya. Dapat ba niyang payagan ang mga ito na patayin siya? Ang matandang ito ay walang pakialam sa alinman sa mga ito. Ang alam ko lang ay pinatay ni Xiaoyan ang 3 elder ng aking Demon Flame Valley. Ikinaway ng Old Ground Demon Ghost ang kanyang manggas at malamig na tumawa. Hindi ako mag-aaksaya ng hininga sa iyo. Direktang tawagan si Mang Tianqi para makipag-usap sa akin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Su Chen nang marinig niya ito. Sabi niya, Old Ground Demon Ghost, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng ibang mga tao sa pagsasabi nito? Maglalakas loob ka pa bang manguna sa napakalaking puwersa kung ang punong guro ay nasa Inner Academy? Isang matinding kislap ang agad na sumilay sa Old Ground Demon Ghost nang marinig niya ang tono ng panunuya ni Su Chen. Sabi niya, Su Chen, hindi mo dapat isipin na ang matandang ito ay natatakot kay Mang Tianqi. At saka, kahit na natatakot ako sa kanya, wala kang kwalipikasyon para sabihin ang mga ganoong salita sa matandang ito. Ngayon, ang matandang ito ay magsasabi ng mga masasakit na salita dito. Kung hindi mo ibibigay si Xiaoyan, itong Inner Academy mo ay hindi na kailangang magpatuloy sa paggana sa hinaharap. Nagbago ang mga ekspresyon ng maraming Inner Academy elders matapos tumunog ang mga salita ng Old Ground Demon Ghost. Agad na bumalatay ang galit sa kanilang mga mukha. Napaka-wild at mayabang talaga nitong matandang hindi mamamatay. Hihihi. Ang magkaroon ng ganoong eksperto na matandaan ang aking pangalan ay talagang naging sanhi ng pagtataka ng munting ito. Isang malinaw na tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa bukas na lupa. Ang jade green na fire wings ay pinalawak mula sa likod ni Xiaoyan. Agad niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at sumugod sa langit bago huminto sa tabi ni Su Chen. Sa wakas, natawa siyang nagsalita sa Old Ground Demon Ghost. Malapit na sumunod ang Little Fairy Doctor at Ziyan matapos ihayag ni Xiaoyan ang kanyang sarili. Gumalaw ang kanilang mga katawan at lumitaw sila sa langit.
Parehong nakatitig ang kanilang mga tingin sa grupo ng Old Ground Demon Ghost. Ikaw si Xiaoyan. Ang Old Ground Demon Ghost na madilim at malamig na tingin ay dahan-daang lumingon kay Xiaoyan. Sa sandaling hiniwalay niya ang kanyang boses, ang siksik niyang boses ay nagdulot ng lamig sa lugar sa kabila ng araw. Hihihi. Senior Ground Demon, siya si Xiaoyan. Si Fang Yan at ang dalawa pa ay namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay damapo din sa kanyang mga kamay. Bago pa makasagot si Xiaoyan, si Han Fang, na nasa tabi ng Old Ground Demon Ghost, ay hamarang at tumawa. Pagkatapos magsalita, tinapunan din niya ng madilim at makakapal na tingin si Xiaoyan. Kitang-kita ang mabangis na ngiti sa kanyang mga mata. Mukhang gumugol siya ng maraming pagsisikap para mamatay si Xiaoyan. Bahagyang tumango ang Old Ground Demon Ghost sa kanyang ulo. Walang makikitang saya o galit sa kanyang tuyong mukha. Ang kanyang maaliwalas na malamultong mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan, at sinabi niya sa mahinahong boses, sasama ka ba sa akin ng mag-isa o ang matandang ako ay dapat na personal na kumilos upang baliin ang iyong apat na paa at akayin ka palayo. Old Ground Demon Ghost, ito ang Inner Academy, hindi ang Demon Flame Valley mo. Dapat mong tingnan kung nasaan ka bago kumilos ng mayabang. Magbabato rin ang matandang ito ng mga masasakit na salita dito ngayon. Kung maglakas loob kang umatake sa Inner Academy na ito, ipapaalam sa iyo ng matandang ito na ang Jianan Academy ko ay hindi isang malambot na putik kahit na kailangan kong itaya ang buhay ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Su Chen habang sumisigaw siya sa isang mahigpit na boses. Ang kapaligiran sa kalangitan ay biglang naging tensyon matapos ang tit-for-tat cry na ito ni Su Chen ay tumunog. Alam ng lahat na malamang na ang usapin ngayon ay hindi mapayapang mareresolba. Hahaha. Karapat-dapat kang ang maging First Elder ng Inner Academy. Anong dakilang prestihiyo? Gayunpaman, sa tingin mo ba ay ikaw si Mang Tianqi? Ang Old Ground Demon Ghost ay nagpakawala ng kakaibang tawa habang nagsasalita sa nakakatakot na paraan. Kung ipipilit mo talaga na makialam ngayon, hindi tatutol ang matandang ito na bigyan ka ng leksyon sa harap ng lahat ng mga estudyante sa loob ng Inner Academy. Kung hindi, baka may masaktan sila sa kanilang mga salita sa hinaharap. Napatay ni Xiaoyan ang 3 sa aking mga Demon Flame Valley Elders ngayon. Sa tingin ko ang motibo mo ay malamang ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, tama ba? Ang iyong palusot ay talagang maganda. Ang iyong balat ay nagiging mas makapal din. Biglang tumawa si Xiaoyan sa mahinang boses. Anong matalas na dila? Ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay biglang nanlamig. Gumalaw ang kanyang 5 daliri at 5 matalim na dawkis na naglalaman ng lamig ay biglang bumaril ng paputok mula sa kanyang daliri. Nagdala sila ng mabangis na hangin habang bumaril sila patungo sa ulo ni Xiaoyan. Ang 5 malamig na kislap ay nasa 10 talampakan pa mula kay Xiaoyan nang biglang sumili at lumitaw ang isang maganda at puting figure. Isang maringal na aura ang sumabog sa paraang parang bulkan. Ang kulay abong Daoqi na naglalaman ng mahinang mabangong amoy ay yumanig sa 5 matalas na Daoqi hanggang sa sila ay magkalat. Gayunpaman, bahagyang nanginig ang puting figure nang kumalat ang 5 matalas na Daoqi. Ang figure ay agad na nagpakawala ng mahinang ungol bago tumalikod. Lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niyang pilit na pinaatres ang Little Fairy Doctor. Nagmamadali siyang nagtanong. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang lakas ng matandang ito ay napakahusay. Bukod dito, ang kanyang Daoqi ay naglalaman ng lamig. Sa lakas mo ngayon, malamang na mapinsala ka kung tatamaan ka nito. Umiling ang Little Fairy Doctor. Baka sa mukha niya ang pagiging solemn na habang nagpapaalala. Ha! Ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay bahagyang kumikislap pagkatapos ng pag-atake ay nakakalat. Agad niyang tiningnan ang Little Fairy Doctor na nagpakita sa harap ni Xiaoyan at dahan-daang nagsabi. Hindi inaasahan na umabot ka sa Daozang class sa ganoong edad. Paanong hindi inaasahan? Huwag mong sabihin sa akin na talagang madaling tumaas sa klase ng Daozang ngayon. Matanda, sa tingin mo ba ay ang lahat ay katulad mo at hindi bumubuti pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon? Malamig na tumawa si Xiaoyan.
Ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay sa matandang ito kahit kay titing na mukha. Ang sulok ng mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay hindi sinasadyang kumaibot pagkatapos niyang marinig ang masasamang salita na ito ni Xiaoyan. Isang kabangisan ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang talento ay hindi itinuturing na mahirap. Kung hindi, hindi siya umabot sa antas na ito. Gayunpaman, kumpara kay Mang Tianqi at sa mga matatandang tao mula sa isang katulad na henerasyon na umalis sa Black Corner region ay maaari siyang ituring na huling ranggo. Ngayon, si Mang Tianqi ay matagal nang naging elite na Daozun. Sa kabilang banda, nagtatagal pa rin siya sa klase ng Daozang. Ang puntong ito ay palaging sakit sa kanyang puso. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ngayon ay tila marahas na nagbigay sa kanyang sugat ng madugong hiwa. Hindi na kailangan pang pakialaman ni Senior Ground Demon ang munting lalaking ito. Noon pa man ay mabisyo ang kanyang bibig. Sa kasalukuyan, walang silbi ang pag-aaksaya ng iyong hininga sa kanya. Dapat ka na lang umatake. Kapag nahuli mo na siya, bunutin ang lahat ng kanyang ngipin, at putulin ang kanyang dila. Makikita natin kung paano siya makikipagtalo sa isa pa. Si Han Feng sa gilid ay nagsalita na may malamig na ngiti. Maaari mo na lang ipaubaya sa akin si Su Chen. Si Xiaoyan at ang nakaputing damit na Daozang ay kailangang umasa sa Senior Ground Demon. Sa iyong kakayahan, hindi ito dapat maging mahirap na tapusin sila. Isang hibla ng katusuhan na mahirap matuklasan ang sumilay sa mga mata ni Han Feng habang nagsasalita siya. Noon pa man ay takot siya sa walang katapusang taktika ni Xiaoyan, at medyo natatakot siya sa napakahiwagang Little Fairy Doctor. Iniwan na niya sila ngayon sa Old Ground Demon Ghost. Siya, sa kabilang banda, ay mag-aambag sa pamamagitan ng paghawak kay First Elder Su Chen, na mas madaling pakitunguhan. Tumango ang Old Ground Demon Ghost. Isang mabangis na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa kanyang malalim na mga mata. Matapos maramdaman ang madilim at siksik na layunin ng pagpatay mula sa Old Ground Demon Ghost, ang maraming elder sa Inner Academy ay agad na naging maingat. Ang makapangyarihang Daoqi ay dahan-daang damaloy sa loob ng kanilang mga katawan habang naghahanda silang kumilos anumang oras. Habang ang kapaligiran ng kalangitan ay naging isa kung saan hinugot ang mga espada, ang maraming estudyante ng Inner Academy sa ibaba ay hindi makapagsalita. Puno ng paghanga ang kanilang mga puso kay Xiaoyan dahil nang ahas siyang kotsain ang isang elite na Daozang. Talagang karapat-dapat siyang maging isang maalamat na figure ng Jianan Academy. Ang katapangan na ito ay isang bagay na hindi kayang pantayan ng sinuman. Gayunpaman, hindi sila kusang nag-alala sa ibabaw ng kanilang paghanga. Sa pagkakataong ito, ang dumating ay isang matandang eksperto sa demonyo na matagal nang nabubuhay bilang misteryosong punong guro. Battle Through the Heavens. Kabanata 885. Labanan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Su Chen nang maramdaman niya ang unti-unting pagkalat ng intensyon na pagpatay ng malamig na malamig mula sa katawan ng Old Ground Demon Ghost. Tila ang matandang ito, na hindi mamamatay, ay pipilitin na umatake kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang pagbabalik ng punong guro. Mag-ingat ka, lumingon si Su Chen at kinausap si Xiaoyan sa malalim na boses. Ang lakas ng Old Ground Demon Ghost ay malalim at hindi mahuhulaan. Kahit na sa tulong ng Little Fairy Doctor, mahihirapan si Xiaoyan na makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng klase ng Daozang, ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat bituin ay napakalaki. Medyo mahirap para sa isa na hamanin ang isa pa sa iba't ibang antas. Bagamat naunawaan si Su Chen na si Xiaoyan ay nagtataglay ng ilang makapangyarihang Dao skill, ang mga Dao skills na ito ay nagtataglay lamang ng ilang mga nakakapigil na epekto para sa isang ordinaryong piling tao na si Daozang. Hindi kasama ang Old Ground Demon Ghost. Kaya naman, medyo mahirap hulaan ang malaking labanang ito. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay dahan-daang huminto sa kanyang dibdib at isang bisyo ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung ang matandang ito, na hindi mamamatay, ay talagang napakatigas ng ulo, maibibigay lamang niya sa kanya ang isang bagay na inihanda niya. Dahil sa pagiging matandang kakilala ko ni Mang Tianqi, ang mga ekspertong ito mula sa Demon Flame Valley ay hindi sisilakay.
Hanggat ang mga mag-aaral sa akademya at ang mga elder ng Inner Academy ay hindi basta-basta nakikialam, ang matandang ito ay maaaring palayain sila. Gayunpaman, kailangan kong kunin ang buhay ni Xiaoyan. Ang mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay dahan-daang dumaan sa maraming elder sa likod ni Su Chen at sa mga estudyanteng nagsisisiksikan sa ibaba habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Si Su Chen ay tahimik na nakahinga ng maluwag nang marinig niya ang mga salita ng Old Ground Demon Ghost. Ang mga taong pinakakinakabahan niya ay ang mga estudyanteng ito. Ang kanilang mga lakas ay natural na hindi maihahambing sa mga ekspertong ito mula sa Demon Flame Valley. Kung talagang mag-aaway sila, malamang na magdaranas ng matinding pinsala at kamatayan ang mga estudyante. Siyempre, malinaw din niyang naunawaan na ang dahilan kung bakit napakatuwid ng Old Ground Demon Ghost ay dahil sa punong guro. Ito ay dahil alam niya na kung talagang maglakas loob siyang salakayin ang mga estudyanteng ito mula sa nakababatang henerasyon, tiyak na magagalit ang punong guro kung sakaling maipasa ang bagay sa kanyang mga tainga. Sa oras na iyon, siya ay hindi katugma ng punong guro. Hindi pinansin ng Old Ground Demon Ghost si Su Chen pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Ang kanyang masamang tingin ay nabaling kay Xiaoyan. Agad na natapakan ng mga paa niya ang bakanteng hangin habang dahan-dahang naglakad. Isang walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nabalitaan kung kaya mong makipaglaban sa ilang elite na Daozang sa pamamagitan lamang ng iyong lakas na Daohuang. Kung gayon, ikaw at ang iyong kaibigan sa tabi mo ay maaaring umatake ng magkasama. Kung hindi, maaaring sabihin ng ibang tao na ang dating ako ay hindi nagbibigay sa iyo ng kahit katiting na pagkakataon. Ang mga salita ng Old Ground Demon Ghost ay napuno ng ligaw na pagmamataas. Siyempre, dahil sa kanyang lakas, taglay din niya ang karapatang maging mayabang. Sa kasalukuyang Black Corner region, medyo mahirap humanap ng taong makakalaban niya sa lakas. Ang mga dalubhasa na iyon mula sa parehong henerasyon ay maaaring sa kasamaang palad ay namatay o umalis sa Black Corner region. Mula sa medyo nakababatang henerasyon, ang mga nangungunang tao ay mga taong tulad ni Mo Tianxing. Gayunpaman, sa kanilang lakas, mahirap pa rin para sa kanila na makipaglaban sa Old Ground Demon Ghost. Bumagsak ang ekspresyon ni Su Chen nang makita niya ang mga aksyon ng Old Ground Demon Ghost. Gayunpaman, kagalo pa lang ng kanyang katawan nang may kakaibang figure ng tao na kumislap at lumitaw sa kanyang harapan. Ang tumatawa na boses ni Han Fang ay tumunog. First Elder Su Chen, ang kalaban mo ay ako. Sa makatuwid, hindi ka dapat pumunta at makialam sa mga usapin ng iba. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Su Chen habang nakatingin siya kay Han Fang na lumitaw sa di kalayuan sa harapan niya. Sinabi niya, Han Fang, kapag nakabalik na ang punong guro, sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Sa oras na iyon, titignan ko lang kung sino ang makakapagtanggol sa iyo. Naging hindi natural ang ekspresyon ni Han Fang nang marinig niyang binanggit ni Su Chen ang punong guro. Maliwanag, medyo natatakot siya sa maalamat na punong guro na ito. Gayunpaman, ang pagkabalisa na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito itinapon sa tabi niya. Sa yugtong ito, nabuo na ang sama ng loob sa pagitan niya at ng Jianan Academy. Ang pagsasabi ng kahit ano ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Bukod dito, napakalaki ng kontinenteng ito ng Daoqi. Kung may intensyon siyang magtago, kahit ang elite na si Daozun Mang Tianqi ay hindi siya mahahanap. Kaagad siyang tumawa sa kakaibang paraan. First Elder Su Chen, hindi mo kailangang sabihin sa akin ang mga ganoong bagay. Mahigit isang dekada nang hindi nakabalik si Mang Tianqi. Sino ang nakakaalam kung buhay pa siya? Naging mas madilim ang ekspresyon ni Su Chen pagkatapos tumunog ang mga salita ni Han Fang. Ang maraming Inner Academy Elder sa likod niya ay naglalabas din ng galit sa kanilang mga mata. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay mabangis na nakatitig sa huli. Kung titignan, parang may balak silang umatake bilang isang grupo. Kung ayaw mong palawakin ang larangan ng digmaan at masaktan ang mga estudyante, ipinapayo ko sa inyong lahat na manahimik ng kaunti. Kung hindi, ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley ay hindi lamang mga walang kwentang tao.
Hindi gaanong natakot si Han Fang nang makita niya kung paano kumilos ang mga elder ng Inner Academy. Itinuro niya ang grupo ng mga tao mula sa Demon Flame Valley na may mabangis na aura na bumabalot sa kanila at malamig na tumawa. Ikinaway ni Su Chen ang kanyang kamay at pinigilan ang Inner Academy elders sa likod niya. Mahina siyang nagsalita. Kailangan lang ninyong lahat ay bigyang pansin ang grupo ng mga tao na iyon. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa aking panig. Kung may mangyaring masama sa panig ni Xiaoyan, lahat kayo ay makikialam at magbibigay ng tulong. Oo, nang marinig ito, ang Inner Academy Elders ay nag-alinlangan sandali bago nagsalita sa isang magalang na paraan. Hihihi. Si First Elder Su Chen ay talagang matalino at alam kung paano isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Hindi sinasadyang tumawa si Han Fang sa kakaibang paraan nang marinig niya ito. Ganap na hindi pinansin ni Su Chen ang mga salita ni Han Fang. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at mahinahong sinabi. Hindi namin matukoy kung sino ang mananalo sa huling pagkakataon. Ngayon, hayaan ang matandang ito na subukan at makita kung gaano kalakas ang traidor, na nagtaksil kay Yao Zunzi noon, pagkatapos na baguhin ng Hall of Souls sa ganitong paraan na hindi tao o multo. Marahas na tinapakan ng mga paa ni Su Chen ang walang laman na hangin matapos mahulog ang kanyang huling salita. Kaagad, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng aura na ito, ang espasyo sa paligid niya ay medyo na-distort. Isang madilim na kakapalan ang unti-unting bumalot sa mga mata ni Han Fang nang maramdaman niya ang malawak na parang Heaven's Might-like aura. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ngumiti bago nagsalita sa masamang paraan. Relax, hindi kita bibiguin. Ikinumpas ni Han Fang ang kanyang manggas pagkatapos magsalita at isang aura na hindi bababa sa mas mahina kaysa kay Su Chen ang lumabas. Sa wakas, hinaranggan nito ang momentum ni Su Chen. Nang ang dalawang elite na aura ng Daozang na ito ay nagbanggaan sa kalangitan, ang maraming mga estudyante sa bukas na lupa sa ibaba ay hindi sinasadyang naramdaman ang pagpintig ng kanilang mga puso nang maramdaman nila ang pressure na bumababa mula sa langit. Ito ba ang lakas ng isang elite na Daozang? Ang aura lamang na nagmula sa kanila ay sapat na upang maging tamad ang Daoqi sa loob ng kanilang mga katawan. Kung sila ay haharap sa isang ulo, hindi ba sila makagalaw? Habang si Han Fang at Su Chen ay unti-unting pumasok sa isang combat state, ang Old Ground Demon Ghost sa kabilang panig ay humakbang sa walang laman na hangin at dahan-daang huminto mga 10 metro sa harap ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor. Ang maaliwalas niyang malamultong mga mata ay nakatitig sa kanilang dalawa habang sinabi niya sa mahinang boses. Magkasama ba kayong aatake o maghahalinhinan? Malamig ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor. Ang maselang mapuputi niyang mga kamay ay dahan-daang nakalabas mula sa kanyang manggas. Ang kanyang 5 mahahabang daliri ay dahan-dahang ibinalot, at ang siksik na kulay abo na Daoqi ay agad na lumundag mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang kanyang medyo malademonyong kulay abong purple na mga mata ay sumulyap sa Old Ground Demon Ghost bago ibinaling ang kanyang ulo kay Xiaoyan at marahang sinabi. Gagawin ko ito. Ang lakas mo ngayon ay napakalaki ng gap sa kanya. Siguradong masasaktan ka kung tatamaan ka ng atake. Umiling si Xiaoyan. Marahan siyang bamantong hininga at sinabing. Sabay-sabay tayo. Wala ka ring laban sa kanya. Relax, ako ay likas na nagtataglay ng aking sariling kakayahan sa pagtatanggol. Hindi mo kailangang magambala dahil dito. Nang magsalita siya hanggang sa puntong ito, bigla niyang nilingon si Zian. Hindi ka dapat makialam. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi katulad ng dati. Naiintindihan mo ba? Ang maliit na mukha ng orihinal na sabik na si Zian ay nalungkot nang marinig niya ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang makita niya ang pagiging seryoso ng mukha ng huli, alam niyang walang kabuluhan ang magsabi ng anuman. Wala na siyang nagawa kundi ang tumanggo habang nadidismaya. Walang ibang sinabi ang Little Fairy Doctor matapos marinig ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Siya ay orihinal na isang babae ng ilang mga salita. Bukod dito, dahil nagpumilit si Xiaoyan, malamang na hindi siya sinasadyang kumilos ng mayabang dahil sa kanyang karakter. Bahagyang tumanggo ang medyo payat niyang baba habang pinitik ang kanyang 10 mahabang daliri.
Ang kanyang mga kuko ay agad na pinalawak ng kalahating talampakan. Isang siksik na kulay abu-purple at isang nakatagong halimuyak ang nananatili. Napagpasyahan mo na ba ang lahat? Pinag-cross ng Old Ground Demon Ghost ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa isang lugar na mahigit 10 metro mula sa kanila. Tumalon ang kanyang mga mata sa pagitan ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor. Ang mga salita niyang iyon ay katunog pa lamang nang biglang pumutok sa hangin ang isang kulay abo na kinang at bumaril. Ang Old Ground Demon Ghost ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga habang tinitignan niya ang kulay abo na liwanag na papalapit sa kanya ng napakabilis. Wala siyang nagawa ng may umitim na malamig na hangin mula sa loob ng kanyang katawan. Ang kulay abo na liwanag ay biglang tumigas ng madikit ang itim na malamig na hangin. Kaagad, nag-transform ito sa isang talampakang ice cube bago sumambulat sa isang tumpok ng mga pira-pirasong yelo at nagpakawala ng malinaw na tunog. Ito ay hindi inaasahan na ikaw ay talagang isang magaling na tao na naglalaro ng lason. Talagang minamaliit kita. Ang nangungunot na kamay ng Old Ground Demon Ghost ay hinuhubog ang isang maliit na kulay abong ice cube, bahagyang hinihimas ito habang siya ay nagtatrabaho. Kaagad, binigkas niya ang kanyang mga salita sa medyo nagulat na boses. Maraming bagay ang hindi mo alam. Isang malinaw, malamig na boses ang tumunog at ang puting figure ay agad na lumitaw sa harap ng Old Ground Demon Ghost. Ang kanyang kulay abo lilang mga kuko ay naglalaman ng isang matalim na kislap at may dalang nakakatalam na tunog na nakakasira ng hangin habang pinupuntirya nito ang kanyang lalamunan. Squeak, squeak. Dumaan ang matutulis na mga kuko. Gayunpaman, bigla silang huminto nang makontak nila ang kulay itim na hangin na nakapalibot sa Old Ground Demon Ghost. Sa isang kisap mata, isang 5 talampakang itim na ice crystal ang bumungad sa kanyang harapan. Ang matalas na mga kuko ng Little Fairy Doctor ay nahirapang sumulong kahit 1 pulgada pasulong pagkatapos nilang mabutas sa kalahati. Ang Old Ground Demon Ghost ay kakaibang ngumiti sa Little Fairy Doctor mula sa isang lugar na pinaghihiwalay ng mga ice crystal. Gumalaw ang katawan niya at biglang nawala. Bahagyang nagbago ang mukha ng Little Fairy Doctor nang makita niyang nawala ang Old Ground Demon Ghost. Nagmamadali siyang sumigaw. Xiaoyan, mag-ingat ka. Tina-target ka niya. Habang ang sigaw ni Little Fairy Doctor ay kumawala sa kanyang mga labi, ang Old Ground Demon Ghost, na nakasuot ng dilaw na skull robe, ay lumitaw na parang makamulto sa harap ni Xiaoyan sa hindi kalayuan. Na may mukha na parang bungo, binigyan niya si Xiaoyan ng masasamang ngiti. Pagkatapos, ang kanyang 5 daliri, na parang makamulto na kuko, ay walang awa na kumamo sa lalamunan ni Xiaoyan. Sa paghusga sa lakas ng kanyang mga kuko, ang isang tama ay malamang na tumusok sa lalamunan ni Xiaoyan. Ikaw brat na matalas ang dila. Galit na galit ako sa iyo, kaya tatapusin muna kita. Pinapanood si Xiaoyan, nahaharapin ang nakamamatay na pag-atake ng Old Ground Demon Ghost, hindi mabilang na mga bulalas at hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa field sa ibaba. Kalalabas lang ng sigaw ng Little Fairy Doctor sa kanyang bibig nang lumitaw ang isang dilaw na kulay bungo na Old Ground Demon Ghost sa isang maikling distansya sa harap ni Xiaoyan sa paraang parang multo. Isang mukha na parang bungo ang nakakatakot na ngumiti kay Xiaoyan habang ang kanyang 5 daliri, na katulad ng klon ng multo, ay walang awang hinampas sa lalamunan ni Xiaoyan. Sa pagtingin sa puwersa, malamang natatagos sila sa lalamunan ni Xiaoyan kapag sinaktan nila siya. Brat na matalas ang dila, sobrang kinasusuklaman ka ng matandang ito. Kaya't tatapusin muna kita. Hindi mabilang na mga bulalas at matatalim na sigaw ang agad na lumabas mula sa bukas na lupa sa ibaba nang makita nila si Xiaoyan na nakaharap sa isang nakamamatay na pag-atake mula sa Old Ground Demon Ghost sa isang iglap.